So, hello po. So if nandito na tayo sa ating workspace, so ayan, open natin yung Hello World, no? So, i-familiarize natin yung sarili natin dun sa structure ng ating Java program. So, ayan. Pag pinlik natin yan, pag nira natin yan, yun, dalawang Hello World. So, pwede natin siyang dagdagan pa ng isa. No? Type tayo ng kung ano-ano dyan, ayun, nag-output. So, pwede rin po, pag tinanggal natin tong ln na to, tanggalin natin siya. Tingnan nyo kung ano mangyayari, no? So, ayun, magkadikit. Yung ln po kasi, ibig sabihin nun, print it next line. Ganito naman po yung pagko-comment natin sa Java, no? Dalawang slash. So, halimbawa, gusto nating mag-shortcut ng comment. Pag kinoment po kasi natin yung code, hindi yun magra-run. So, ang shortcut ng comment ay control plus slash. So, i-highlight natin to, then control plus slash. Ayun, na-comment na natin yung code. Pag nira natin yan, walang output. Uncomment natin, ganun din, control plus slash. Run natin. Ayun, nag-run yung code natin. So, ganun lang po yung comment, no? So, yung system.out.println, yun po yung ating way to print something in the console. So, yun po. Ganun po tayo mag-print. So, proceed tayo sa variables. Oops. Ang weird, dun siya nag-open. So, drag natin siya dito, no? So, sa variables, so, unang topic natin is data types, no? Pag sinabi nating data daw po is any raw facts, letter, numbers, images, sound, noise. No, those are data. So, ang data ay kinakategorize natin siya sa iba't ibang category. So, kaya tayo merong data type dahil kinakategorize natin siya. So, kahit yung mga numbers, 'di ba? Sa numbers may category din. Meron tayong whole numbers and meron tayong fractional. Within whole numbers, sa Java po, kinakategorize natin siya based dun sa range. So, pag sinabi natin ang data type ay byte lang siya, ibig sabihin ang range niya is from -128 to 127. So, pag short naman daw po yung data type, ayun yung range niya. 32K. -32K to +32K. Pag integer naman daw po, ayun, no? Ilan to? -2 billion to +2 billion. Pag long naman, hindi ko na alam ang tawag dito sa number na to. Pero masyado siyang malaki, yung range ng long. Fractional. So, yung fractional numbers, yun po yung decimals, no? So, 1.5, 2.5, ganun. Decimal numbers. So, meron tayong float, tsaka double. Pinagkaiba niya is yung range ng kaya niyang i-store na decimal. Boolean. Ito ay isang special data type which ang ini-store niya po is true or false. Char. Yung char data type natin, nag-i-store po siya ng isang pirasong character. String naman po, stores one or more character. So, proceed tayo sa example, no? Variables. Variables muna pala. So, ang variables po is yung letters or words that represent a data. So, meron tayong data type and meron tayong variables. Proceed tayo sa example, no? Later na yung naming convention. Huwag niyong pansinin to. So, let's say meron tayong char data type. So, si char po, siya po ay nag-i-store ng single letter.
So, ayun. Pag pinrint natin siya, ayun. Pinrint yung letter A. So, single letter lang po ang ini-store ni car. Pag nilagyan po natin yan ng, ginawa natin dalawa yung letter, kita natin may X dun sa gilid. Ibig sabihin, may error po yung ating code. Hindi po siya pwedeng i-execute. So, testing tayo ng panibago. Let's say, integer. Or byte. Byte muna. Byte. Byte num is equals to negative 128. Yan. So, nakita natin yung letter. Meron siyang guhit na red and meron siyang error. Kasi dinilit na natin kanina yung variable, no? Wala na yon. So, yung letter, mag-e-error siya. Kasi dinilit na natin yung variable kanina eh. Palitan na natin siya ng num. Ayun, nag-highlight. So, print natin si byte. So, ayun, nag-print siya. Since ang minimum niya is negative 128, kapag binago natin siya, let's say negative 129, ayun, nag-error sa gilid. Hindi yun pwede. So, hanggang negative 128 lang siya. Dapat consistent tayo dun sa limit, no? Kapag lumampas tayo, or sumobra tayo sa limit or lumampas, nagkakaroon siya ng error. So, another issues that may arise is when we redeclare the variable. So, dito sa example natin, kita mo, meron siyang error kasi yung variable name nagamit na 10 nung una. So, kapag pangalawang beses mo siyang gagamitin, hindi na pwede, no? We cannot redeclare the same variable name. Ano pang bawal? Sa naming of variables, bawal pong magsimula ang ating variable name sa numbers. May error. Bawal po siyang magsimula sa special characters. Bawal. So, ang special characters lang na allowed sa Java ay yung $sign and ayun, walang error, $sign or underscore. Pwede yun. So, halimbawa, meron tayong integer na number is equals to 6. Baguhin din natin dito. Yung underscore. Print natin siya. So, 6. Ang integer po ay whole number. Kapag nilagyan natin siya ng decimal, which is not a whole number na, say 6.9 or 6.6, 6.3, mag-e-error po siya. Kasi ang integer po na data type, ang tinatanggap niya lang ay number, no? Whole number ang tinatanggap niya. So, kung gusto natin ng numbers na may decimal, pwede tayong gumamit ng double na tinatawag. So, ayun. So, next, assignment of value. So, let's say meron tayong num na 6, di ba? Print natin siya. Six.
pwede po nating baguhin yung value ni num. Num is equals to 5. Tapos, i-print natin siya. Makikita po natin, nung una po, si num ay number 6. Tapos, binago natin yung value niya gamit yung equals. Num is equals to 5. Then, nagbago yung value niya. No? So, ang tawag po doon is assignment of value. Nag-assign tayo ng bagong value kay num. Di ba? So, common error po dito is re-declare ng iba. Bawal po yun, no? If na-declare mo na dito yung int num, bawal mo na siyang ulitin. Yan. So, ayun po, no? Para sa ating variables. Pwede nyong i-testing yung ibang variables, no? Paglaruan nyo, mag-declare kayo and i-print nyo. So, it's up to you. Para mas maging familiar kayo sa variables.